Mga kapatid, kumusta po kayo? Ano pong balita? At nandito na naman po tayo sa Politika Artista PH mga kapatid at bigyan po natin ng mga kasagutan, ng mga katanungan po ng ating mga kababayan at basahin po natin ang naging post po ni Atty. Harry Roque nung mga nagdaang araw mga kapatid at ito po ay may nakalagay na 2025 budget winner and loser mga kapatid. Ito po yung mga naipasa po sa bicameral meeting na ginawa po ng House of Representatives at ng Senado mga kapatid at isa-isahin po natin mga kapatid kung sino po ang mga ahensya ng gobyerno ang nakatanggap ng pinakamataas at sino naman po ang nabaklasan ng pinakamalaki mga kapatid. At pakinggan po natin tignan po natin para po mas lalong maunawaan ng maraming Pilipino kung papaano po ito na ipasa mga kapatid. At magsimula po tayo mga kapatid dito po sa House of Representatives na pinangungunahan ni Martin Romualdez. Ang nakalagay po sa taas is propose 16.3 billion ang propose nila. Ang na-ratify po sa BICAM is 33.67. Ang laki, no? 16.3. Na-ratify po is 33.67. At nadagdagan po ng 16.35 billion doon po sa opisina po ng House of Representatives, mga kapatid. Yan po ang kanilang budget. Kabuuang budget po yan ng Kamara de Representante. Okay, dito naman po tayo sa Senate, mga kapatid. Dito po tayo sa Senate. 12 billion po ang kanilang proposed budget. Na-ratify sa BICAM, 13.9 billion. At ang itinapas po ay 1.1 billion, mga kapatid. Okay, dito naman po tayo sa Judiciary. 61.60 na. Office of the President po na tayo. Office of the President, 10.45 billion ang propose. Ang na-ratify, 15.85. Ang itinaas po ay 5.4 billion. Dito tayo mga kapatid tignan mo unprogram 158.67 billion. 531.67 billion ang na-ratify. At ang itinaas naman po ng unprogram ay 373 billion OMG. Ano kaya itong unprogram na to, no? Ano kaya? At saan kaya mapupunta to? Diyos mio, Marimar. Okay, dito po tayo sa DPWH. Ito talaga ang matindi, mga kapatid. Ang na-propose nila sa DPWH is 898.9 billion. Oh my gosh. Ang laki ng na-ratify nila, 1.11 trillion. At ang itinaas po ay 214 billion. Grabe, no? Oo, 214 billion. Buhay na naman ang mga kontraktor. Buhay na naman ang opisina ni Saldico dito at may mga hawak na kontraktor. Pinapaikot lang nila ang gobyerno, no? Kasi sila rin talaga ang may hawak na mga kontraktor dito sa Pilipinas, mga kapatid. Kung sino po ang mga congressman, karamihan sa congressman ay meron po silang construction company, mga kapatid. At dito po tayo, mga kapatid, DOH, Department of Health, 217.39 billion ang propose. Ang na-ratify po is 122.16 billion. At ang nadagdag po is 30.53 billion. Ang taas din, ano? Dito tayo sa DOLE. 45.28 billion ang propose. 51.2 billion ang ratify. At ang itinaas po ng kanilang budget ay 5.92 billion, mga kapatid. Ang laki. DND, Department of National Defense, 254.12 billion ang kanilang propose. Ang na-approve sa BICAM is 271.92. Ang nadagdag is plus 17.8 billion. Dito naman po tayo sa LGUs, 66.9 billion ang propose. Ang kanila pong na-ratify ay 76 at ang naidagdag po is 10.57 billion. Sa CHED naman tayo, ang propose is 30.11, 33.31 billion ang na-ratify.
at 3.2 billion ang nadagdag. Sa SUCs tayo mga kapatid, importante ito. 113.75 billion ang propose. Ang na-BICAM nila is 122 billion at ang naadagdag ay 8.41 billion mga kapatid. Okay, dito tayo sa TESDA. Ito, kailangan to ng maraming Pilipino. Ang propose nila is 18.5 billion, 20.74 billion ang na-ratify, 2.24 billion ang nadagdag mga kapatid. Nakita natin kung anong ahensya ng gobyerno ang napaglagakan po talaga ng malalaki. Nandito pala po tayo sa mga nadagdagan. Ito po ay mga nakakuha ng budget at nadagdagan ng budget na mataas. Dito tayo sa DepEd. Nakalagay po sa ating konstitusyon ng Pilipinas na ang DepEd po dapat ay pinagtutuunan at binibigyan ng pinakamalaking budget po ng gobyerno. Pero sa kasamaang palad po ngayon, ang nangyari po imbis na dagdagan ay binawasan pa po mga kapatid. At dito po tayo sa DepEd, ang proposed budget 748.9 billion. Ang na-ratify is 737.8 billion at ang binawas ay 11.1 billion. DSWD kailangan po ng maraming Pilipino at ang mga mahihirap nating kababayan, ang may mga diferensya po ay sinusuportahan po ang mga kapus po, ang kanilang mga pagkain at hanap buhay. Andyan po ang DSWD para tumugon po sa mga kahirapan po na naranasan natin ng ating mga kapamilya, ng ating mga kaibigang Pilipino. Pero po ngayon nakita po natin nabawasan po sila ng 12.45 at ito po ang kanilang proposed budget, 229.79 billion. Nabawasan siya, na BICAM siya na ratify ng 217.34 billion at binawasan po siya ng 12.45 billion. Na importante din po yan. DOTR, 180.14 billion ang propose. Na-ratify ang BICAM ng 87.24 billion. Ito po, laki rin ng minus, 92.9 billion ang binawas. Sa Department of Agriculture tayo, or DA, 128 billion po ang kanilang propose. Ang inapprove po ng BICAM is 124 billion. Yun bumaba sila. 3.56 billion nga ang binawas. DHSUD, sa mga pabahay ng gobyerno, 4.24 billion ang kanilang propose. At ang na-ratify po ay 3.66. So, bumaba, from 4.24 naging 3.66. At ang naging bawas po sa kanila ay 580 million mga kapatid. MUP pension, 232.2 billion ang kanilang propose. Ang naaprubahan po sa BICAM is 144.72. At ang kanila pong nabawas ay 87.3 billion. Oh my gosh, ang laki. Missed personal and benefits, 163 billion. 163.33 billion ang kanilang propose, 1.0913 po ang BICAM na ratify at ang kanilang tinanggal po 54.2 billion ang binaklas. Ito po dito tayo magtataka tayo. Kaya po ala pong nangyayari sa natin sa AFP dahil imbis po tinataasan, binabawasan pa po AFP modernization tayo mga kapatid 50 billion proposed budget. Ginawa lang po ng BICAM na approve 35, binawasan po ng 15 billion. Ang tindi talaga, Calamity tayo mga kapatid, calamity. 31 billion ang propose, inapprove 21 billion, binawas 10 billion. PhilHealth po tayo mga kapatid, propose 74 billion, bicameral ratify 0. Gain loss 74 billion mga kapatid. Ang tanong, saan po napunta ang mga binawas po na mga pondong ito mga kapatid at saan po nila ilalaan? Kanina po nagsalita na po ang Pangulong Bongbong Marcos at ang sabi po niya ay tapos na po ang BICAM. Tapos na po ang pagdinig sa Kamara at sa Senado at natapos na rin po ang BICAM. Ang tanong, ano po ang gagawin ng Pangulong Bongbong Marcos dito? Ito po ba ay ibibito niya?
O ito po ba ay i-approve niya? Pero ang sabi nga po ay hindi daw po matutuloy ang pagpirma ng Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po mayroon siyang nakikitang mga mali dito sa pagpasa ng budget ng 2025 proposed budget ng Pilipinas, mga kapatid. Sana kung hindi man po maibigay ng buo, ay madagdagan lang po ang mga ahensya ng gobyerno na karapat-dapat po na mabigyan at maitaas pa po ang kanilang mga budget, mga kapatid. Nakakalungkot, kasi dahil nga, imbis ang AFP, like AFP modernization, PhilHealth, yan po, ang DSWD at ang DepEd na kailangan po at number one na importante na dapat pinagtutuunan ng ahensya ng gobyerno, imbis sa ataasan at lakihan ay tinatanggalan pa po at binabawasan po ng budget po. Tapos magtataka po ang mga congressman, at ang mga senador na kung bakit daw ay hindi daw maganda ang hindi daw po ang maganda nagiging kalidad ng mga estudyante sa Pilipinas. Itanong nyo po yan. Itanong nyo po sa inyong mga sarili dahil nga po imbis na pagandahin pa po natin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay tinatanggalan pa po natin. Makakatulong po sana ito ang itinanggal nyo pong 11 bilyon para sa DepEd ay makakatulong para sa pagpapaganda po ng pagtuturo at pagpapaayos po ng kalidad ng edukasyon sa gobyerno ng Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi po ito napagbigyan. Bagkus sana maisip ng Pangulo na maitaas ito at ang ating AFP modernization, imbis po na mapaganda pa po ang kalidad po ng Armed Forces of the Philippines, mga kapatid, ay binawasan din po, mga kapatid, imbis na malagakan. Number one na kailangan yan, isa po sa sila po ang number one na dumidepensa at may mga karapatang dumipensa pagdating po sa larangan po ng mga pandigmaan sa Pilipinas. Paano po gaganda? Yun nga po, kung patuloy po natin binabawasan at tinatanggalan ng mga pondo at iba't ahensya ng gobyerno. At hindi ka ba nagtataka, pati rin ang PhilHealth, 74 billion, wala pong naratify sa BICAM. Sa mga darating po na panahon at tatakbuhin po ng isyong ito, mga kapatid, ano po ang nakikita nyo? Saan patungo po ito, mga kapatid? Ano po ang inyong nararamdaman? Ano po ang inyong mga nagiging kutob sa mga darating na panahon? Ano po ang inyong pwedeng maging aksyon? At ano po ang inyong mga naiisip? I-komento nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.